Habang papalapit ang formal na paglilitis kay VP Sara Duterte sa Hulyo, unti-unti nang lumalabas ang tunay na diskarte ng depensa niya. At para sa marami, hindi ito magandang tingnan. Pagkatapos suriin ang 72 pahinang pre-trial brief na isinumite ng kampo niya, isang malaking tanong ang naiiwan sa isip ng publiko. Nasaan ang mga direktang sagot? Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang dokumento ng Vice Presidente ay mahaba nga sa pahina pero sobrang ikli naman pagdating sa mga totoong kasagutan. Naglista sila ng mahigit 100 testigo at daang-daang ebidensya pero tila iniiwasan nilang hawakan ang pinakapuso ng issue. Para sa mga mambabatas, ang ginawang ito ng defense team niya ay hindi nagbibigay ng linaw at tila naging isang maze na may layuning iligaw ang atensyon ng taong bayan upang makaiwas sa pananagutan. Hayagang sinabi ni Representative Adyong na ang naging kilos at tugon ng Vice Presidente sa mga articles of impeachment ay nagpapakita ng isang delikadong pag-iisip. Ang pag-iisip na tila mas mataas siya sa batas. Ipinaliwanag ng mambabatas na kung ang isang opisyal ay hindi man lang makapagbigay ng maayos, malinaw at direktang paliwanag pagkatapos ng mahigit 1 taon na kontrobersya, dalawa lang ang ibig sabihin nito. Alinman sa wala talaga silang maisagot o sadyang nararamdaman nila na ang mga ordinaryong Pilipino ay walang karapatang makatanggap ng paliwanag mula sa kanila. Ang kawalan ng seryosong sagot sa ilalim ng constitutional mechanism na ito ay binigyang diin ng prosecution bilang malinaw na kawalan ng respeto sa institusyon ng batas at sa mismong mamamayan na nagluklok sa kanya sa pwesto. Ayon sa pagsusuri ng House Prosecutors, marami sa mga witness at dokumentong nakalista sa papel ng depensa ay kinuha lang din sa mga ebidensyang unang inilatag ng prosecution. Dahil dito, naitanong ni Deputy Speaker Paulo Ortega V kung may sarili ba talagang kwento o totoong depensa ang kampo ng Vice Presidente. Ang ganitong hakbang ay tinitingnan ng mga kritiko bilang isang paraan para gawing magulo at personalan ang paglilitis. Sa halip na gamitin ang pagkakataong ito upang ipaliwanag kung saan napunta ang milyon-milyong confidential funds na hinahanap ng bayan. Habang maingay ang palitan ng pahayag sa labas, nagpatuloy naman ang proseso sa loob ng closed-door conference ng Senado upang ihanda ang mga gagamiting bala sa trial. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa na natapos na nila ang pagmamarka sa mga ebidensya para sa Article 3 ng impeachment. Ang Article 3 ay tumutukoy sa napakabigat na issue ng bribery, graft and corruption, paglabag sa konstitusyon at betrayal of public trust na nag-ugat di umano sa mga sikretong bayarin noong siya pa ang pinuno ng DepEd. Dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang busisiin at ikumpara, hindi naging mabilis ang takbo ng unang araw. Nakatakdang magpatuloy ang pagpupulong ngayong darating na Lunes, June 22, upang talakayin naman ang natitira pang 3 artikulo, kabilang ang kontrobersyal na 612.5 million pesos na confidential funds at mga issue ng kayamanan. Sa kabila ng mga legal na pukpukan at tila pag-iwas ng depensa na magbigay ng diretsyong pahayag, nananatiling positibo ang House Prosecution Team na hindi makakatakas ang hustisya. Malaki ang tiwala ng prosecution na sa ilalim ng pamumuno ng Senado ay mangingibabaw ang katotohanan. Ayon sa mga mambabatas, ang mga ganitong kilos ng depensa ay lalo lamang nagpapatunay na may matinding pangangailangan para sa isang buong impeachment trial upang mapwersang ilabas ang mga itinatagong impormasyon. Ang bawat technicality at blanket denial na ginagawa sa ngayon ay nagsisilbi lamang na paalala sa publiko kung gaano kahalaga na bantayan ang bawat hakbang ng kasong ito upang walang sino mang opisyal ang makalusot gamit ang impluwensya o kapangyarihan. Ang mga nagaganap na diskusyon sa ating pamahalaan ay nagpapaalala na sa ilalim ng ating konstitusyon, ang kapangyarihan ay hindi isang privilege upang maging immune sa pagsusuri ng publiko. Kapag ang isang pinuno ay hininga ng paliwanag ukol sa pondo at tiwala ng bayan, ang pinakamataas na anyo ng respeto na maaari niyang ibigay sa bansa ay ang maging malinaw at tapat. Ang pag-iwas sa mga simpleng tanong sa pamamagitan ng makapal na papel at legal na jargon ay hindi nagpapabago sa katotohanan na ang bawat piso ng bayan ay dapat may malinis na pinagmulan at patutunguhan. Ang patuloy na pagbabantay ng mamamayan ang pinakamalakas na garantiya na ang hustisya ay hindi mamimili ng muka, pangalan o katayuan sa lipunan.